Okay. Good morning mga kapatid. Start na tayo. Ito na yung ating pang-apat na church service via Zoom. February 9. February na kaagad eh. Mm. So, ito yung mga umattend last week. Ito palang mga bago kapitbahay ni Sister Shirley. Naglagay daw sila ng amplifier doon sa kapitbahay kaya umattend sila. Yan ang pambago dito. Ano? Mm. So, ang reminder o paalala lang, ito yung ating mga target or goals para sa taon na ito, ano? Pag-aaralan natin uh, yung yung yun nga sino yun? Sino yun? Dumating? Hmm? Sino yung dumating? So ito yung ating topic ngayon, ano, yung exact representation ng Diyos. Tayo yon, ano? Pag sinasabi kasi nating uh, mga anak tayo ng Diyos, alayan natin ng Diyos. So, hindi nakikita ng tao ang Diyos. Tayo ang representasyon ng Diyos dito sa lupa dahil tayo yung mga anak. So, yung topic natin konektado dito sa katotohanan na ito. Sino Lisa? So, let's pray. O Father, salamat muli at binigyan mo kami ng pagkakataon o grasya na magtipon-tipon muli sa araw na ito. Unang-una, Ama, para pasalamatan ka sa lahat ng ah, pagpapala mo sa amin at ah, mabigyan ka namin ng kaukulang papuri, o Ama, ah, sa mga pagpapala na binigay mo sa nakaraang mga araw sa amin at sa aming mga pamilya. Tunay nga, Ama, na tapat ka sa iyong salita na hindi mo kami iwanan o pababayaan man lang sa daigdig na ito. Sinilang mo kami dito bilang mga anak at alam namin ay tutustusan mo ang lahat ng aming pangangailangan upang mabuhay at makumpleto namin ang pagsasanay namin dito sa daigdig para makabalik kami sa iyo, Ama, sa piling mo upang tanggapin ang lahat ng gantimpala at pamana na inihanda mo sa bawat isa sa amin sa iyong kaharian. Father, dalangin namin uli ang paggabay ng banal na Espiritu habang kami ay nag-uusap upang mabigyan kami ng kaliwanagan, linaw ng pag-iisip at maitamo sa hindi lamang sa aming kaisipan kundi sa puso ang lahat ng maririnig namin na salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ini yung dumating na dalawa. So, katulad ng pinadala ko sa inyo, ang topic natin ay surrendering all in the wilderness. So, ito yung proseso na dinaanan ng Panginoon, ano? At sabi ko nga, kung ang Panginoong Hesus ang firstborn o panganay, may ibig sabihin ay prototype. Ang sinasabi ng Panginoon, pinagdaanan ko ng lahat ng ito upang uh, upang sa ganon ay at hindi matanggap. Si si Gabriel, isa yung isa. Tatlo eh. Si Don. Nakita yung isa. Oh. Ibig sabihin na lahat ng pagdadaanan ng Panginoon ay ako inaasahan ko kung tayo ay mga anak ng Diyos, pagdadaanan natin ang lahat ng pinagdaanan ng Panginoon upang katulad niya ay maihanda tayo na maghari at makasama natin ang ang ating amang Diyos na nasa langit.
Eh, may mga pumapasok eh. Ano nga? Si Belen. Belen ba yan? Hindi mo Hmm. naman in-admit eh. Asan? Ayan, si Belen. Asan? Ayan, oh. Oh, admit ko na kanina. Di-disconnect siguro siya. Hmm. Okay, bilang repasuhin muna natin ano kasi yung wilderness experience kakabit nitong baptism. Ibig kong sabihin, hindi kayo dadaan sa wilderness experience hanggang hindi nyo nadadaanan yung bautismo na sinasabi. Nagkaroon na tayo ng dalawang pagtitipon o pagdiskusyon sa topic ng baptism at para lang ipaalala sa atin kung ano-ano itong mga ito. So yung una, yung baha ni Noah, bautismo yon para sa mga mamamayan ng langit. So makikita natin yan na binaha ng Diyos ang buong daigdig, tinabunan niya ng tubig ang lahat ng dako ng daigdig at ang lumutang lang, ano, katulad ng ibig sabihin ng bautismo, uh, ang tawag dito, lulutang mula sa tubig, ano? Kaya si Noah, siya lang ang nakaligtas sa baha at saka yung mga anak niya. Ang dahilan bakit nagbaha, yun na nga, nagkaroon na ng nahaluan na ang lahi ng tao ng lahi ng mga anghel, yung mga fallen angels. Kaya nagkaroon sila ng mga tinatawag na higante, ano? So, yung pagsasama ng tao, yung mga babae, anak ng tao, at ng mga anghel, ang mga anak niyan, mga higante. Dito, makikita nyo kung gaano kalalaki yan, ano? Ang normal na tao, 6 feet lang. Uh, ang pinakamalaki, 36 feet. Hindi ko alam yan kung ilang metro yan. Mga 10 meters to, minimum, no? So, ayun nga, may tatlong klase ng bautismo. Yung bautismo, action of washing at paglubog sa tubig. Karamihan ng nakikita niyong uh, rituales ng bautismo, nilulubog talaga sa tubig. Hmm. At ang mga Israelita ay nagdaan sa tatlong klase ng bautismo bago sila nakapasok sa lupang ipinangako sa kanilang ninuno na si Abraham. Yung una ay yung pagtawid sa dagat na pula. So ito, inihiwalay tayo mula sa klase ng pamumuhay ng mundong ito. Kaya yan, kikita nyo si Moses, ano? Pinaghiwalay niya hinawi niya yung dagat na pula. Kaya sila nakatawid, ano? Palayo sa mga Egyptians. Ano? So, at yun nga, nung bandang uli, gustong bawiin nung paraon, ano, yung kanyang pagpayag na makaalis ang mga Israelita, hinabol niya. Pero yun nga, namatay lahat yung mga Egyptians. At sabi nga sa Biblia, the Egyptians that you see today, you will never see them again. Hmm. Kaya ang mga Israel, ang bansang Israel, kahit sa kasalukuyan, hindi natatakot sa Egypt. Kasi alam nila, wala nang kakayanan ang bansang Egypt para talunin sila. Yung pangalawa ay yung River Jordan crossing. Ito yung sinasabi ko nga, ang bautismo na ito ay para makita nyo, matanaw nyo yung kaharian ng Diyos. At ito, kung kanina hinawi ni Moses yung dagat na pula, naging dalawa yung haligi ng tubig. Dito, isang side lang ilog. Kasi ilog dito eh, di ba? Kaya sila nakadaan.
nakadaan sa Wala po po. Ilog Jordan. Yung pangatlo ay yung bautismo ni Juan, yung Juan de, John de Baptist. At ito nga, tinalakay natin last time. Ito yung baptism of repentance. At kung mapagdadaanan natin ito, makakapasok tayo sa presensya ng Diyos o yung kaharian ng Diyos. Kaya dito makikita nyo na, na napaka-importante pala nung bautismo ni Juan. At kaya ipinadala si John the Baptist sa daigdig para lang ma-establish yung proseso na ito para ang mga anak ng Diyos ay makapasok sa kaharian ng Diyos na kanilang Ama. Otherwise, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Hmm. At ito nga, yung ginawa ni John the Baptist, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Yan. And of course, ang Panginoong Hesus ang pinakatampok ng bautismo ni John kasi bandang huling nangalang nalaman na ang Panginoong Hesus na matagal na niyang kasama bilang prinsan ay siya palang hinihintay niya na kordero ng Diyos. Kaya sabi niya, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hmm. Noon niya lang nalaman na ang hinihintay pala niya yung pinsan niya na si Jesus. Kaya sabi niya, teka, sabi niya, ako ang bautismuhan mo, hindi ikaw magbabautismo. Eh, ako ang bautismuhan mo, hindi ako magbabautismo sa iyo. Pero sabi nga ng Panginoon, gawin natin kung ano Joanne, ang nararapat. invalid kung daw ang Hmm? sino yan? Dahil hindi daw makapasok si Kuan. Ang Estado. Di rin. Hindi nga. Si Joanne nga yun. Ang Ang hindi makapasok. Yan o. old pa lang, ang Panginoong Yesus, alam na niya na ang Diyos ang kanyang ama. Ito rin yung kauna-unahang pagkakataon na ito ang kauna-unahang pagkakataon na mababasa natin sa Biblia na alam na ng Panginoon na ang Diyos ang kanyang ama, nung 12 years old siya. At ito ay nalaman nila nung annual Passover feast na inattend nila sa Jerusalem City. Kaya nga nung nawala siya, binalikan ni Mary at nakita nila ang Panginoon na nasa templo, di ba? At sabi nga, bakit ba ganun? Hindi ka man lang nagpaalam. Ang sagot ng Panginoon, hindi niyo ba alam na I must be about my Father's business? Yan yung kauna-unahang pruweba sa Biblia na alam na ng Panginoon na ang Diyos ang kanyang ama. 12 years old siya. So, ito rin ang kauna-unahang salita ng Panginoon na na-record sa Bible. No? Sa Luke chapter 2:49. Sabi niya, I must be about my Father's business. So, lumalabas yung mga salita natin, mga kilos natin na kaakibat o may koneksyon sa kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin, ay siya lang ang nare-record sa langit. Ah, At ang lahat ng ginagawa natin na may kinalalaman sa kalooban ng Diyos ay maituturing na good deeds in heaven. Hmm. Kaya nga sabi ko, mahalaga na lahat ng ginagawa natin ay maipagpaalam natin sa Diyos umaga pa lang, bago pa tayo maging abala sa mga gawain natin sa pang-araw-araw, ipagpaalam na natin lahat. So, ironically nga,
After ng incident na yon sa templo, hindi na muling narinig ang Panginoon. Wala na kayong mababasang salita na binitawan. Uh, so, ang sumunod na record, nung 30 years old na siya, nung binabautismo na siya ni John, ano, pinsan niya. So, inuulit ko, na-discuss na natin to last time, yung mga missing years niya, hindi naka-reflect sa Bible, ano, sa Gospel, sa Testament, New Testament. Kasi nga, uh, eh, hindi como tinatawag na ng Panginoon ang Diyos na kanyang ama, bibot. Wala siyang personal na connection o relasyon sa kanya. Ibig sabihin, ni minsan nga, di ba, after nung first incident, nung 12 years old siya, hindi na niya nakausap ang Diyos na tinatawag niyang ama. Kaya wala rin kayong mababasa sa Biblia, sa Gospel, na kung anong ginawa niya, ano yung mga binitawan niyang salita. Kasi wala siyang personal na connection o relasyon sa Diyos na tinatawag niyang ama. So, alam niya, anak siya ng Diyos. Ano? At alam din niya na kapag anak siya ng Diyos, ah, may kapantay niya, equal siya with God. Sabi nga sa John 5:18. Kaya nga, katulad natin, ano, lahat ng ah, lahat ng maibigan niya, ano, lahat ng gusto niyang gawin, pati na yung anong klaseng buhay ang gusto niyang tahakin, magagawa niya. Hindi niya kailangan magpaalam, hindi niya kailangan ng approval ng kanyang ama. Bakit? Son of God siya eh. When you claim to be a son of God, you are equal with God. Hmm. Pero yun nga, unfortunately nga, ano, yung consequence ng pagiging independent natin sa ating amang Diyos, ano, missing years yun at hindi magkakaroon ng halaga sa langit. Kaya nga lang yung lagi kong kinikwento, pagdating nyo sa langit, kung wala kayong naging koneksyon o relasyon sa inyong amang nasa langit, sasabihin ni San Pedro na kung totoo nga nagbabantay siya sa langit, sasabihin, oh, andito yung pangalan mo, pero wala kang ginawa sa ibabaw ng lupa. Bakit? Oh, kasi lahat ng ginawa mo, pansarili mo. Wala kang ginawa sa kung anong gusto ng Diyos para sa'yo. Kahit anak ka ng Diyos. Nakukuha niyo? Hmm. So, lumalabas mula 12 years old hanggang 30 years old na buhay na ordinaryong tao ang Panginoong Jesus at independent siya o hiwalay, no, detached from his father. Siguro mula ng 12 years old, no, palagi din siya sa sinagoga, nagtuturo. Pero pati na siguro yung pagiging karpintero niya na mana niya sa kanyang earthly father na si Joseph. Lahat ng ginagawa niya, pero yun nga, walang nakatala. Ano? Walang nakatala sa langit kung anong ginawa niya dito sa daigdig. Kasi nga, hiwalay siya sa kanyang amang nasa langit. So, ito ngayon ang kondisyon ng napakaraming mananampalataya. Ano? Kasi ewan ko sa inyo, siguro naman, ano, may sarili na kayong relasyon sa inyong amang Diyos. Nakakausap nyo na siya, naipagpapaalam nyo na ang lahat ng ginagawa nyo. Pero karamihan ng believers, sa aking pananaw lang, nagre-relihiyon. One-way relationship. Ah, walang walang direct communication between man and God. Yung tinatawag nilang anak ako ng Diyos, when actually minsan hindi nila narinig ang boses ng kanilang ama. So, karamihan ng mananampalataya ay ginagawa nila ang sa tingin nila na ipinapagawa ng Diyos sa kanila
Kahit hindi sila sigurado. Ha? Basta kasi may Bible eh, di ba? Yun ang basihan nila. Nakalagay sa Bible, ito ang gagawin ko. Ah, Kaya nga later on sa New Testament, sinasabi, di ba? You, you are not under the law. Hindi na kayo nasa ilalim ng batas ni Moses. Hmm. Ang dapat, nasa batas na kayo ng Espiritu. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Anong ibig sabihin nun? Well, nababasa niyo sa Biblia, ang mga mabubuting gawa, ah, dapat marinig niyo mismo sa bibig ng inyong amang nasa langit ang masalita na gusto niyang ipagawa sa inyo. Hindi yung sinusunod niyo lang kasi nakalagay sa Biblia. So yung baptism, pagbalik ah, sa piling ng ating amang Diyos, returning home to the Father. Kaya sabi ko, yung parable of the prodigal son, istorya ng Panginoong Hesus yan. Hmm? Ano ba yung prodigal son? Ito yung tao na umiwalay sa pamilya niya, ano, kinuha na niya lahat ng mana niya sa kanyang ama at nabuhay ng independent, hiwalay, ah, at malayo sa kanyang ama at nabuhay siyang ah, indulgent life ang ibig sabihin nito, kung nagpasasa, kumbaga, di ba? Nung naubos na siya, di ba? Nagsisi at bumalik sa piling ng kanyang ama. Nagsisi, ibig sabihin, nagbago. Bumaliktad siya ulit, nagbago. Kaya yung repentance, about face yan eh. Kung anong tinatahak mong daan ngayon, pag nagrepent ka, 180 degrees, balik ka. At sabi nga, habang hiwalay siya sa kanyang ama, ah, anong ginawa niya? Wala na siyang makain eh, di ba? Nag-aalaga siya ng baboy. Sabi niya, ah, in fact, sabi, natatakam na siya sa pagkain ng baboy eh. Wala na siya, walang-wala na. Tapos naalala niya yung kanyang ama. Mas, mas, mas masarap pa yung kinakain ko noon sa piling ng aking ama. Hmm. Sabi naman ng ama, nung bumalik ang kanyang anak, ito ang aking anak, ah, dati patay na, ay nabuhay na ulit. Ang ibig sabihin, kaya nga sinasabi ko yung death, separation yan. Kaya kapag sinabing namatay, umiwalay, no? Ito, pag sinabi ng ama na hiwalay, na namatay, umiwalay physically yung kanyang anak ah, sa piling niya na kanyang ama. And alive again. Bakit nabuhay? Kasi kung dati hiwalay, bumalik sa presensya ng kanyang ama. Kaya yung eternal life, buhay na kasama ng eternal God. Hmm. Kaya yung tree of life na nasa Garden of Eden, dapat kainin nyo yun. Kasi yun, ang bunga nun ay ay magbibigay ng permanenteng katwiran sa inyo para makapiling nyo ang inyong amang nasa langit. Mm, mm. Ano ba yung, ito nga sabi niya, ang punto nung prodigal son na parable, excuse me, uh, huwag mong intindihin kung anong nagawa mo, basta umuwi ka. Di ba? Ah, kasi yung ama nyo, hmm, sabi ko nga, kapag kayo anak ng Diyos, lahat ng ginagawa nyo ay mabuti sa mata ng inyong ama. Kailangan nyo lang mag-repent, no? Bumalik. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us. Hmm. Sorry. Just go home. Sinasabi kung nawala kayo, umalis kayo, at nasa dulo na kayo ng inyong kakayanan para mabuhay, bumalik kayo sa inyong ama. Yun ang sinasabi niya. So, ang Panginoong Hesus nagdesisyon na bumalik sa kanyang ama. Hmm? At paano bumalik? Nagpabautismo siya.
Unang-una, ang purpose ng bautismo ay to restore, maibalik yung personal relationship ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama. So yun ang first purpose ng baptism. Hmm. Pero kailangan magdesisyon kayo. Kaya nga sabi ko, nag-undergo tayo ng water baptism, hindi natin na-appreciate kung anong ibig sabihin nun, di ba? Yung pala, ang bigat nun. Without the baptism, ay wala tayong pinag-uusapang makakapiling natin ng Ama, makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Hmm. Yun nga, at the age of 30, pagkatapos niyang mabautismo, nakita niya for the first time ang espiritu ng kanyang ama na bumaba sa kanya na parang, so, at sabi, this is my son in whom I am well pleased. So, nirecognize siya. No? In-acknowledge siya. For the first time, in-acknowledge siya ng Diyos na siya ay kanyang anak. Tapos yung Holy Spirit bumaba sa kanya na parang, ano, Parang parang kalapati. kalapati. Hindi kalapati. Yung pagdapo ng banal na espiritu, eh parang pagdapo ng kalapati. Hindi kalapati. Ayan. So sa Lucas sabi, the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. Descended, ah, descending in a movement like a dove. Tapos narinig na niya, anak ko ito ha, mahal ko ito. Nalulugod ako sa kanya. At ito nga yung sinasabi ko, dapat at this point in time ng buhay natin, narinig na natin na sinabi, oo nga anak, anak kita. Narinig niyo na ba yan? Mahal kita anak. Hmm? O yung earthly father niyo lang, narinig niyo. Ah, kapag may nagagawa tayong mabuti, yung ating earthly father, di ba? Naku, tuwan-tuwa, di ba? Ganon din ang Diyos. Kaya sabi niya, with you I am pleased. Nalulugod ako sa iyo. Eh wala pang nagagawa ang Panginoon diyan. Anong kinalugan din? Kasi bumalik ang Panginoong Yesus. At sabi niya, at alam na ng Diyos, pag bumalik ang Panginoong Yesus, diretso na yung kanyang kaharian, yung kingdom of God, ay mapapasinayaan na, i-inaugurate. Dahil ang kanyang anak, ang siyang gagamitin niya para ma-inaugurate ang kaharian na yan. Diba? Kailan inaugurate yung kingdom? Nung bumaba ang Panginoon sa Jerusalem, yung palaspat. Yan yan. Ito yung nakita ko dito. Yung bautismo, yung araw ng bautismo ng Panginoon, ito yung first recorded account ng physical manifestation ng Holy Trinity. Anong ibig sabihin nun? Andun yung Ama, andun yung Anak, at ang banal na Espiritu on the same day and place. Hinahanap ko nga kung may event pa na katulad nito, wala na. Hmm? Yan. Tinitingnan ko yung Pentecost. No? Kasi ah, baka Holy Trinity din yun eh. Nung bumaba yung Espiritu, ano? Pero hindi siya bumaba na parang kalapate. Bumaba siya as tongues of fire. Hmm. So, anong mo naging papel ni Juan? So, si John the Baptist ay ipinanganak para mag-set ng pattern o process para maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. At pinasinayaan nito uh, yung unang-unang yung unang-unang pinaggawa nito ay ang Panginoong Yesus na siyang original na anak ng Diyos, the only begotten Son, di ba? Hmm. Si John din ang nagbigay ng daan
ah, para ang Panginoong Yesus ay mag-undergo ng wilderness experience para matesting yung relasyon na yan na binalikan ng Panginoon at makapasok siya sa presensya o kaharian ng kanyang Ama. Hmm? Kaya sabi dito, no, tungkol kay John the Baptist, a voice of one calling in the desert. Prepare the way, handa nyo ang daan para sa Panginoon. Hmm. Ihanda nyo yung daan na yan at gawin yung diretso para sa Kanya. Diretso saan? Galing sa disyerto to, ah. Oo, ihanda nyo na. Ibig sabihin nito, ah, yung pagdadaanan ng Panginoon after ng baptism, kailangan diretso yan. Kung hindi, hindi makakarating sa pinaka-purpose ng existence ng ating Panginoon. Hmm. Kaya tingnan natin yung daan na yan. Yung daan na yan, yan yung wilderness. Mapagdaanan kaya ng Panginoon? Hmm. Ito rin, kaya yung baptism na yan, diretso para maitatag yung kingdom of heaven. So yung daan na pinrepare ni John the Baptist, kapag nalagpasan yan, diretso yan sa kaharian ng Diyos. Pero kailan nung baptism, repent. Without repentance, without baptism, ay wala tayong pinag-uusapan na makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hmm. Jesus was led by the Spirit. Inakay ang Panginoong Yesus ng banal na Espiritu sa ilang desert. Desert. Para ano? To be tested and tried by the devil, sabi. Sabi dito, he was tempted by the devil for 40 days. Jesus ate nothing, hindi kumain ng kahit na ano. All that time, ano ibig sabihin? 40 days, hindi kumain. And became very hungry. Sabi ko nga, hindi nagbaon. Di ba? 40 days, kaya nyo ba yan? Paghapon nga lang eh. Kumakalam ng sikmura natin. Di ba? Kaya yung fasting na yan, naku, kapag hindi nanggaling sa Diyos yan, useless yan. Ang purpose lang yan, gumanda ang figura nyo. Ang fasting dapat, ah, para tumibay ang inyong pananampalataya sa Diyos. Hmm. Naging ibang purpose ng fasting eh, pampapayat. So ano yung wilderness? If Jesus had indeed repented, if he had indeed surrendered his right as a son of God, kung naisuko na nga ba niya ang kanyang pagiging anak ng Diyos, pati na ang karapatan niya at kapangyarihan, diretso yung path niya papunta sa kaharian ng kanyang ama. Kung pumasa siya sa temptation na yan, gagawin na lang niya kung ano ang kalooban ng kanyang ama. Kung anong plano ng ama, kung anong purpose ng Diyos sa kanya para sa kanyang kaharian. Sabi nga niya, I must preach the kingdom of God, for this is the reason why I was born. This is the purpose. Yun lang. Ay, ano bang purpose niyo? Ba't kayo sinilang? Hindi naman siguro para mag-alaga ng anak kasi yung iba walang anak. Hindi siguro para magganap ng trabaho. Karamihan walang trabaho. Anong purpose nyo sa daigdig? Pag-isipan nyo. Kung ano man ang ginagawa nyo ngayon, tignan nyo kung anong koneksyon ng ginagawa nyo, pinagkakabalahan nyo sa overall purpose ng buhay nyo kung bakit kayo isinilang sa daigdig na ito. At yan ay para ihanda kayo ng Diyos at maggamit niya kayo para sa kanyang kaharian. Kung walang koneksyon yan, good luck na lang.
Pagdating niyo sa taas, sasabihin, wala kaya tang ginawa. Yung mga pagsubok, may kinalalaman nga doon sa sinasabi ng Panginoon, okay, magpapabautismo ako, isusuko ko na, i-give up ko na ang lahat ng aking karapatan at kapangyarihan to provide for my needs, physical, financial, spiritual, and rely upon my Father God. Kaya nyo yan? Hirap yata yun. Hmm. Lalo na kapag wala kayong koneksyon, relasyon sa Diyos, ah, nag, ah, nag, ah, tawag dito, nagre-religion lang kayo. So ano yung first temptation ng Panginoon sa wilderness? Yung physical needs. Sabi, Jesus was tempted for 40 days. Sabi ko nga, one day for each year na ang mga Israelita ay nagpaikot-ikot sa disyerto. Parang inulit lang, ano? Ako siguro kaya inulit ito para i-redeem ang mga Israelita na pumalpak during those 40 years. Para tayo na sumunod sa Kanya, tayo na Kanyang mga kapatid, ay sigurado mapagdadaanan natin ang lahat ng pagsubok na yan. Siya yung firstborn prototype. Lahat ng testing ng pananampalataya, idinaan sa Kanya at kapag siya ay nagtagumpay, lahat ng kapatid niya na susunod magtatagumpay. Diba sabi niya, I have overcome the world. Huwag kayong mag-alala. I have overcome the world. Ito nung pagdaanan nyo yan. Ako na prototype, pinagdaanan ko na lahat yan. Ah, nalagpasan ko, kayo na aking mga kapatid, hindi na kayo dadaan dyan, mapagdadaanan nyo ang lahat ng yan. Kung dadaanan man ninyo. Sabi, he ate nothing all the time and became hungry. Kailan siya ginutom? At the end of 40 days. Nung gutom na siya, doon nagsimula ang pagsubok, panunukso ng demonyo sa kanya. Ayun, nagutom na ba kayo? Ha? Naranasan niyo na ba yung walang-wala na kayo, di ba? Wala na kayong makain, lahat. Gagawa ba kayo ng paraan para punuan o malagpasan ang kung ano mang problema niyo o magdadasal kayo, Lord, di ko kaya. Provide for my needs. Ako sabi ko, he did not bring food. Kasi tinitignan ko yung pag ginugol mo, may mga litrato doon na parang may backpack si Lord. Galing siya sa bautismo mula sa, di ba, mula sa Ilog Jordan. Pagkaahon niya, sabi, inakay na siya ng banal na espiritu sa wilderness. Eh. Ah, Matthew sabi, the tempter came and said, kung anak ka ng Diyos, gawin mo na tinapay ang mga batong ito. Bakit ganon sa talaga, naisuko mo na yung pagiging anak mo ng Diyos? Ay, gutom na gutom ka na eh. Oh, gawin mo ng tinapay itong mga to. Kaya mo naman eh, di ba? May superpower ka ka. Anak ka ng Diyos. Kung anong kapangyarihan ng iyong ama, kaya mong gawin. Di ba? Yan ang takso eh. Sabi nga, teka eh, sinuko ko na nga eh. Sinuko ko nga yung karapatan ko eh, yung kapangyarihan ko. Hmm.
Pag walang-wala na kayo, gutom na kayo, sabi ng demo, andyan na si Bombay, mangutang ka na. Sabi ko, pwede naman kayong mangutang, magpaalam lang kayo. Di ba? Eh, malamang sasabihin ng bayan, ay hindi, maghintay ka. Hmm. Katulad nung lagi kong kinikwento, Lord, wala na kaming bigas. Di ba? Hmm. Pag wala na kayong mga kuwan, sabi, gagawa na kayong paraan. Lord, bili na ako. Total, blines mo naman ako, may pera ako, bibili ako. Sabi ni Lord, wag kang bibili. Hintayin mo yung bigas na ipapadala ko. May bigas? Ano ba yun? Mahuhulog sa kisame. Diba? Pero yun nga yung sinasabi ko. Pag narinig niyo ang boses ng Diyos, yun din ang magbibigay ng kalakasan sa inyo para makasunod. Sabi ko, Lord, alas 8 na, mag-alas 9 na, wala pa kami bigas. O, yun. Maya-maya may bumusina na sa gate namin. Nakapadyero. Dito ba nakatira si Sir Francis Benito? Sabi ko, may dala ho akong bigas galing Nueva Ecija. Wow! Sabi ko, give God the opportunity ah, to make, to do miracles in your life. Kailangan, kailangan lang pananampalataya. Ang sabi ni Lord, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ano yung sinasabi ni Lord dito? Kung dati, nung anak ako ng Diyos, may karapatan ako, may kapangyarihan ako, walang problema, pakakainin ko ang sarili ko. Diba? Pero sinuko ko na. Sabi niya, hindi ako mabubuhay sa pagkain lang. Kung hindi nang gagaling sa bunganga o bibig ng aking ama na Diyos. Kung ano aking kakainin. Kaya kahit sa pamamalengke, magpaalam kayo, Lord, ano bang kakainin namin? Isda ba? Karne ba? Hindi yung kung anong gusto nyo lang. Lalo na kapag nakita nyo, dinadaya kayo sa palengke. Ah, yung isang kilong isda nyo nililinis pero binabawasan, hinuhulog sa planggana sa baba. Ay, nako. Anong kaibahan sa mga Israelita? Bakit nire-redeem ng Panginoon ang mga Israelita? Nung nasa ilang sila, sabi nga dito sa Exodus, God provided food for the Israelites. And yet, they did not stop complaining. Ayan, kita nyo. Hmm. Naalala nyo, mabuti pa sa Egypt. Di tayo nagkukulang ng pagkain. Di naman tayo mamamatay siguro sa, di ba, sa Egypt. Ngayon, mamamatay tayo sa kamay ng Panginoon. Dinala mo kami mula sa Egypt dito sa ilang na ito na walang makain para maubos kaming lahat sa gutom. Minsan kapag nagrereklamo tayo sa Panginoon, yun din ang sinasabi natin, di ba? Lord, mamamatay na ako. Di ba? Kung minsan nga sabi ko, bakit kung kailan ka naging Kristiyano, parang doon naman lalong mahirap mabuhay. Di ba? Yung pala, pinag, pinagdadaan tayo sa lahat ng pagsubok upang isuko natin yung mga kakayanan natin na buhayin ng ating mga sarili at mananan, manampalataya sa kakayanan ng ating Amang Diyos. Mag-text na ako kay Matthew. May mga problema ba tayo para sa ating physical needs? Food, clothing, shelter.
May kaya niyong buhayin ang sarili. Oh, mangutang kayo left and right, di ba? O yung iba yung iba manggagancho. Pwede niyo naman gawin yun eh. Anak kayo ng Diyos. Hmm. Sabi nga ng Panginoon, look at the birds, tignan niyo yung mga ibon. Hindi naman hindi naman nag-aasik yan. Hindi nag-aani, hindi nag-iimbak. Yet your heavenly Father feeds them. Hindi bang mas mahalaga kayo kaysa ibon? Sino sa inyo ah, ang mag-aalala at makakapagdagdag ng single hour, ng isang oras sa kanilang buhay? Yung pag-aalala nyo daw ay hindi makakadagdag ng oras sa inyong buhay. Anong makakapagdagdag? Manampalataya kayo sa kakayanan ng Diyos na mag-provide sa inyo. Mm, food, clothing. Bakit ba anxious kayo sa dadamitin nyo? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil, spin, yet I tell you, even Solomon, kahit na si Solomon, in all his glory, eh, hindi kasing ganda kung paano inayos ang mga lilis na ito. At si Liliana, si Ate Lily. Hmm. Tulugan. Sabi ng sabi nung isang gustong sumunod sa Lord, hmm, susundan kita kahit saan ka pumunta. Ang sabi ni Lord, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kasama ka? Handa ka bang walang tirahan? Yun sabi ng Panginoon. Handa ka bang matulog kahit saan? Pero yun yung nakakatuwa. No? Kahit anong hirap nyo, kahit anong ah, gawin nyo, lagi kayo may tutulugan. Parang hindi problema yung tulugan ano, sa tao. Huwag ka lang magbibigay ng standard, kailangan tulugan ko mansyon. Hindi mangyayari yun. Matulog ka kung saan ka patutulugin ng Panginoon. Sinabi niya matulog ka sa bangketa, matulog ka. Hmm. Ito ang aking pagkain na ang gawin, ah, ang kalooban ng nagpadala sa akin, ang aking amang Diyos, at makumpleto ang trabaho niya na ipinapagawa sa akin. Ano yun? To preach the kingdom of God. Hmm. Oras na. Wala. Second temptation, power, glory, and authority. Yung pangalawa, tanggapin ng Panginoon mula sa demonyo at i-allocate sa kanyang sarili yung power, glory, authority over all kingdoms of the world. Kung susunod siya sa demonyo at makuha niya yung power, glory, and authority, kailangan sambay niya yung demonyo. Yan ang sinasabi. Matatanda niyo, Adam was given dominion over all things on earth. So originally, yung power, di ba? Authority, glory, uh, sa lahat ng bagay dito sa daigdig ay ibinigay kay Adan ng Diyos. Noong lalangin niya ito at ang daigdig. Pero
Adam practically turned over o sinurrender niya yung dominion na yan sa daigdig sa demonyo. Noong kumain sila ng bunga ng na galing sa punong kahoy ng karunungan ng mabuti at masama. Hmm. So sabi, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world, their glory. All this will I give you if you will fall down and worship me. Ang sabi ng Panginoon, began Satan, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. So yung demonyo, tinawag na prince of this world. Dati pag-aari ng tao, si Adan. And the prince of the power of the air. So anong ino-offer ng demonyo ko sa Panginoon? Ino-offer niya yung corona without the cross. Katulad ng mga hari daw, prinsipe, mga presidente, mga leaders ng daigdig, para makuha nila yung kaharian, yung kapangyarihan, yung glory and authority over this earth. Kanya-kanya yan. Pilipinas, di ba? Sabi niya, huwag ka nang magpakahirap. Di ba? Purpose mo, yung kingdom, o ito, binibigay ko na. Huwag ka nang magpakahirap. Pero, you have to worship me. Nirebuke uli ng Panginoon ng devil. At inutusan niya si Satanas to get out of the way and not block the path na inayos na ni John the Baptist. Sabi niya, make clear his path. Sabi niya, gawin yung diretso yan. Hmm. Para maging tagapagmana siya ng kanyang ama at sa kanyang kaharian. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God and him only. Siya lang ang pagsisilbihan mo. Alam ng Panginoon na ibibigay ng kanyang ama, eventually, lahat ng ino-offer ni Satanas, yung pinapatukso niya sa kanya. More than that, sabi. Katulad ng kahit na anong anak ng hari sa daigdig, lahat nag-undergo ng training. Kaya sabi ko sa inyo, may mga eunuchs diyan, di ba? Yung mga kaharian ng Inglaterra, kunyari, pag may anak ang hari, hmm, pinagsasana yan, niiwalay muna sa hari. Pinagsasana eh. Tapos binabalik-balikan, oh, ready na ba yung aking anak para mag-ari? Ganon din yan. We have to undergo slow and painful training bago tayo maproklama na tagapagmana sa crown ng ating Ama. So ang Panginoon had to undergo self-denial, self-sacrifice, self-surrender, even unto death at the cross. Diba sabi, He learned obedience even to the point of death. Hmm. Yung iba, ang lalim pala nun, ano? Obedience even to the point of death. Ang ibig sabihin, pati yung oras na mamamatay ang Panginoon. Ha? Ang kanyang Diyos Ama ang, ang nagtakda. Sabi niya, di ba kung kayo, alam niyo, mamamatay na kayo, pahirapan kayo, eh di, sa simula pa lang, sabi mo, patayin niyo na ako para matapos na, di ba? O kaya mag-suicide na kayo. Tapos sabi ng Diyos, oops, huwag mong bibigyan ang buhay mo ha. Hanggang di ko sinasabi.
So he had to undergo yung beatings, yung latigo, yung pandudura, di ba? Hanggang kailan? Hanggang di sinasabi ng kanya mo, oh sige, bigyan mo na. Kaya nung bandang uli sabi niya, di ba? My God, why have you forsaken me? Umalis na yung kanyang ama. Ibig sabihin nun, mamamatay na siya. Iniwan na siya eh. O sige, pwede mo nang ibigay ang buhay mo. Yun ang obedience to the point of death. Ang pangatlo, divine and spiritual power. Ano sabi? Dinala siya sa Holy City. Tapos, sa highest point of the temple. Jerusalem Temple yan. Kung anak ka ng Diyos, magpatiwulog ka na. Diba? Sinabi ng Diyos, iuutosan niya ang kanyang mga anghel concerning yung, and they will lift you up in their hands. Isasalba ka ng mga anghel. Di ba yun ang sabi ng iyong ama? So, tinitesting ng demonyo ang Panginoon. Sabi niya, o yan, may salita. Gagawin ng Diyos yan. Subukan mo. Di ba? Ah, Yun nga naman, kung minsan, ano, alam na nating mamamatay tayo. Although, yun nga, may oras naman ng kamatayan natin. Yun naman ang isang banda. So, nung nagpabautismo siya, na-surrender niya, including his divine ability to save himself from dangers and harm. Tatanda niyo nung hindi pa niya oras, di ba? Nakakaaway niya yung mga udyo, di ba? Kwinelyuhan siya, dinala siya sa, ah, kwinelyuhan siya sa gilid ng bangin para itapon. O, ano nangyari? Wala. Hindi naman siya nakipag-away. O, sige, dali niyo ako. Hmm. Ano nangyari? Sabi sa Biblia, he walked away. Eh, teka, hawak-hawak siya. Di ba? Bakit? Eh, hindi pa niya oras eh. Hmm. Kaya maraming nagsasabi, nagkwakon siya eh. Nagmomorph. Morph ba? Oh, What? morphing. Ah, Morph. Oh, may power siya eh. And he can do it. Nag-blend siya na hindi mo. Kaya sabi nga nila, bakit kailangan ipagkanulo ang Panginoon ng halik ni Judas? Kasi nga, kwan siya eh. May kakayahan siyang mag-morph. Walang makakakilala sa kanya kundi yung mga araw-araw nakikita ng mga sundalo ang Panginoon. Bakit kailangan nilang makita si Judas? Nahalikan, yun ang huhulihin. Kasi nga, may power siya eh. Kaya nung hinalikan siya ni Judas, hinuli na siya. Kahit siguro ibang mukha nung hinuhuli siya. Di ba? Huwag na, baka sabihin nyo, chismis. So Jesus again rebuked the devil and said not to test God by proving himself to Jesus. Hindi kailangang i-prove ng Diyos ang kanyang salita sa Panginoong Jesus. Yun ang sinasabi. Actually, twinis ng demonyo, oh, yung salita ng Diyos. Yung for it is written, sabi, di ba? He will command his angels concerning you and they will lift you up in their hands. Actually, ang sinabi, hindi lang sa Panginoon. Holy men, lahat ng banal na tao sa mata ng Diyos. Pero only in obedience and service to God. Kung ang ginagawa nyo ay in obedience at sumusunod kayo at ginagawa nyo ang kalooban ng Diyos, pwede kayong iligtas ng Diyos. Pero yung, tignan na, testing mo nga, o sige, pasagasa ako. O, mamasasagasaan nga kayo, baka mamatay pa kayo.
Ulitin ko yung kwento ko sa pinsan ko si Glenn. Uh, noong malilit kami, yung Tuesday, market day yan sa Ordaneta. Eh. Ang daming baka, kalabaw. Diba? Naglalakad kami doon sa Kabiganan. Nagkaroon ng stampede ng mga baka. Ang daming baka. Parang gasa papunta sa amin. Sa pagkatinginan kami ni Glenn. Sabi ko, patay tayo dito. Eh may kanal nga dito sa gilid ng elementary school. Wala na yun. Ngayon, natabunan na ng semento. Hindi namin namalayan ni Glenn. Tumalon kami. Yung pagkalawak-lawak na, na kanal, natalon namin. Nakaligtas kami sa stampede. Nung nahimas-himasan kami, sabi ko, oh, subukan natin bumalik. Bumalik kami, nahulog kami sa kanal eh. So, yung test na yan does not include putting yourself in unnecessary or uncalled for dangers. Ito na, kung na natin. The devil's part is to suggest. It is ours not to consent. Salita, yan, malapit na tayo. So, kung tatlong major test lang naman yan eh. Yun nga, yung physical, yung power, saka spiritual needs. Yan ang pagdaanan ng Panginoon. When He had ended every conceived test, yun lang naman yung major eh. At mga variation yan. Tayo, na mga kapatid ng Panginoon, everyday nag-undergo tayo ng testing na yan. Pagkain, kapangyarihan, ah, magiging politiko ba ako? Diba? Presidente ba ako? Sabi ko nga kay Sister Sandra, magbabarangay captain ako. Ah, the devil departed from the Lord. Pero ito nga, napansin ko, binalikan siya, di ba? Yung tawag nating final temptation at the cross. Ano yung temptasyon? Ganun din. If you are the Son of God, ano sabi, bumaba ka sa cross, kayang-kaya mo naman eh. If you are the Son of God. Eh, ito na yung ultimate eh. Na if you are the Son of God, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Usually yung final temptation ng matindi. Kasi sometimes it involves life and death. Hmm. Napagdaanan na niya yung wilderness, ayan, dumating na yung mga anghel, nag-minister sa kanya. At sabi, Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Pwede na siyang gumawa ng business ng kanyang father, which is to preach the kingdom of God and to represent God among the people of Israel. Di nila nakikita ang Diyos eh. Paglabas ng Panginoon dito sa wilderness, ginawa na niya ang ginagawa ng Diyos. Kaya sabi niya, kung anong sinasabi ng Diyos, sinasabi ko. Kung anong ginagawa ng Diyos, ginagawa ko. I and the Father are one. Hinahanap niyo ang Diyos? Uy, Tomas, ang tagal mo na akong kasama. Hinahanap mo pa rin ang Diyos. If you have seen me, you have seen the Father. I and my Father are one. Gayon din naman kayo. Ang daming tao hindi nakakakita sa Diyos. Kung kayo naniniwala na mga anak kayo ng Diyos, then you should be the exact representation of God on this earth. Makikilala nila dapat ng Diyos sa pamamagitan nyo kasi sinasabi nyo mga anak kayo ng Diyos.
Kompleto na yung bautismo niya. Coming out of the water by John the Baptist and coming out of the wilderness by the Holy Spirit. Kaya sabi, except a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God and be in the presence of God or become an heir of his father. Ang iba, born of water lang. Lord, suko ko na yung aking kapangyarihan, karapatan bilang anak mo. Pero hindi pumapasa sa testing. Pag nagutom, dyan na si best friend Bombay. Pag walang pera, sino ba yung lagi kong inuutangan? Diba? Ginagawa na natin ng paraan. O, tanong nyo, Lord, wala na kaming pagkain eh. Ano ba gagawin namin? Kayo naman, maging sensitive kayo. Mga kapatid ninyo, kung minsan nakikita nyo nang walang pagkain, hindi nyo pabigyan. Dami yung pagkain sa refrigerator na bubulok lang. Hindi nyo pa ipamigay. Yung mga kapitbahay nyo, kung minsan, best friend, nagdadasal, Lord, wala na. Sino bang, sino bang uutusan mo to provide for my needs? So paglabas niya sa wilderness, ito yung tinatawag kong dibun ng Panginoon, which is first appearance or performance in His capacity or role as the Christ or the Messiah. Anong ibig sabihin ba? Oo. Di ba? Hmm. Ano ba yung dibu? Coming out party. Ah, di ba? Yung dibu kasi natin, anong ginagawa ba pag nagdibu kayo? May sayawan kayo pero hindi nyo alam ang purpose. Ang sinasabi ng dibu, ito yung aking anak. Nasa tamang edad na meron ng enough experience para mag-take over ng aking ginagawa, para maging tagapagmana ko. At available na siya sa inyo na representative ko. Kung anong sasabihin ng aking anak, susuportahan ko yan. Yan ang dibu. Hindi ang dibu sa atin. Wow, party, drugs. Nawala. Nakapag-dibu na ba kayo? O hanggang born of water lang kayo? Wala pa yung born of spirit. Pag-isipan nyo, mga kapatid. Wala na yata. Hey, palakpakan natin ang ating mga Diyos. Teka, Sino-sino yung mga dyan? And then, ay, andyan sila Camila. ano ba yun? Bang nangyari? Wala si Vilma. Teka. Mm. Hi. Teka. Sino mga dito? Vilma. See? Meron kanina. Ayun. Ah, hindi ko Isaiah. Wala si ano? Si Tere. Alam ba si Joke. Tere?